Isang magandang umaga po mga kabarangay. Ano po, kompleto na ba yung lineup ninyo kayo na mga bagong aspirante? Yes po, muli po, lagi nating sinasabi na napaka-importante po na kompleto, rekados yung ating political machineries. Siyempre, kailangan may mga leaders, watchers, etc. na kikilos po para sa atin. Dahil kung wala po tayong ganyan, paulit-ulit na sinasabi ko po, mahirap po yung panalo. Sa mga leaders lang, mga watchers, talo na tayo. Kung wala tayong ganyan, paano pa tayo mananalo? Ibig ko po sabihin, mga kabarangay, napakasimple lang. Lalo-lalo na po doon sa mga natalo noon na margin lang or kaunti lamang po ng lamang ng kalaban. Napag-aralan na po ba ninyo kung ano yung dahilan bakit kayo natalo? So, kung napag-aralan po ninyo, siyempre alam na po ninyo yung gagawin ninyo dito po sa darating na halalan na ito. Mga kabarangay, marami po yung sinasabing wala namang mga ginawa, pero paulit-ulit po nananalo. Nananalo po yan. Bakit? Yan po ay dahil po sa sinasabi ng ating COMELEC Chairman George Garcia na hindi pa po ibig sabihin hindi pa po talaga nag-iisip yung mga botante. Pera-pera lang, ika nga. So, nabanggit din po niya na ang sanhi ng malawakang problema sa ating bansa ay ang paghalal ng mga maling tao mula sa barangay hanggang sa pinakamataas o sa Pangulo. Yes po, totoo po yan, tama po yan. Kaya pa alala mga kabarangay, sa darating po na halalan na ito, ay siguraduhin po natin na ang iboboto natin ay tamang tao. Yes po, wag po tayong padadala sa kung magkano yung ibibigay sa atin. Alalahanin po natin na 4 na taon na po na manunungkulan. Kapag tayo po ay nagkamali, 4 na taon po tayo na maghihirap. Mga kabarangay, ang content ko po para sa araw na ito ay para po sa mga aspirante at siyempre para na rin po sa lahat ng mga nakaupo. Ito po yung isa para sa lahat, lahat para sa isa. Ang ibig ko pong sabihin mga kabarangay ay ganito lamang, napakasimple. Yung hahabol po na kapitan at mga barangay kagawad, incumbent man yan o aspirante, ay may mga sure vote po yan o yung tinatawag na siguradong boto para sa kanila. Yes po, yung sympathy vote na tinatawag. Maaring mga kamag-anak natin yan, mga kaibigan po natin yan, at mga natulungan natin kung meron man. So, sigurado po na bawat kandidato, mahina man po o malakas, ay may sure vote po o siguradong boto. So, dito po papasok yung sinasabi ko na technique na kung pwedeng magawa, kung magagawa, na napakahirap po minsan na gawin ito. Ganito po ang ibig kong sabihin. Kung ang kapitan po ay may 10 na siguradong boto, ganon din yung 7 kagawad na may 10 na siguradong boto. Kapag pinagsama-sama po yan, ibig ko pong sabihin, vote straight mula sa kapitan hanggang sa 7 kagawad. Ibig pong sabihin mga kabarangay, bawat isa po sa inyo ay hindi lamang 10 ang boto, kung hindi 80 o 80. Binabaan ko lamang po yung bilang ng paghahalimbawa. Paano kung 100, 200 yan? Di napakalaking boto po. Menos gastos pa kung sakasakali. Maliban pa doon, maliban sa mga sure vote o siguradong boto ng bawat isa, ay makakakuha pa rin yan sa pangangampanya. Yes po. At higit po sa lahat, mga kabarangay, ito tuwiran na sasabihin ko na po sa inyo, yung mga magtatrabaho. Mula po sa mga leaflets distributor, sa mga street watchers, o sa mga street leaders, purok leaders, lahat po ng kikilos sa inyong team. Kapag pinagsama-sama po yan, ay napakalaki na po ng pag-asa o tsansa po ninyo na manalo. Alam po ninyo yung sinasabi ko po na isa para sa lahat, lahat para sa isa, ay medyo mahirap na ito sa mga incumbent.
Yes po, kasi dahil mga veterano na yan, minsan nga may nagsosolo. Minsan naman, nagsasama yung dalawa, nagsasanib puwersa. So kapag papalapit na po ang halalan, ay kanya-kanya na po. Yes po, nangyayari po yan. At hindi lamang po yan nangyayari sa mga incumbent, ganun din po sa mga bagong aspirante. Kaya sabi ko nga, kung magagawa itong sinasabi ko po na isa para sa lahat, lahat para sa isa, ay napakagandang technique po na pwedeng gawin ng isang team. Ulitin ko po, mahirap pong maganap ito dahil hindi po pare-parehas yung prinsipyo at pananaw ng bawat kandidato. Pero kapag ito po ay inyong nagawa, malapit na malapit po kayo sa panalo. Ako po ay nag-aanyaya sa mga, lalong-lalo na po sa mga tatakbo dito po sa darating na halalan sa November 2, 2026. Nagbibigay po tayo ng konting tip dito po sa ating content. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lamang po. Click ang notification bell at all para palagi rin updated sa aking mga bagong videos. At isang napaka-importanting content po ang aking gagawin at ibibigay po para sa lahat. Ito po yung kung paano po kikilos. Ano ang gagawin ng inyong mga watchers? Sino ang mga watchers na kukunin? At gaano po ba kahalaga ang mga poll watchers? Yes po, napaka-importante po yan. Kasi marami po sa mga kumukuha ng watcher o nagiging watchers, pagdating po sa presinto ay hindi po alam kung ano yung talagang dapat nilang gawin doon po sa loob ng presinto. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Kung ikaw ay hahabol, subscribe ka na.